Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal nating taga-subaybay. Welcome po dito sa ating EB Talakayan. Do hapon na ho tayo. Supposed to be mag-EB Talakayan tayo in the morning, but then meron po kaming mahalagang nilakad dyan sa ating eskwelahan sa Arellano High School. Kahapon nung at-13 po kasi nagbigay po tayo ng munting regalo sa mga estudyante, and then we went back again kanina sa Arellano High School para ma-finalize po namin yung nating activity for tomorrow. And so wala po tayong talakay in the morning, but then ngayon ay sapagkat alam natin na darating po ang ating panauhin na siyang tatalakay dito sa ating tatalakayin yung quest for the divine wealth for the welfare of all humanity. Siyempre po, ang magtatalakay niyan ang walang iba kundi si Mr. Ray Buendia, ang chairman ng Powerful Divine Anointed One Holdings and Development Incorporated. Sir, welcome po. Magandang hapon, Ma'am Mel, at sa lahat na nakikinig. Kami po ay natutuwa at ngayon ay meron na naman kayong lilinawin, no, tungkol po dito sa ating tatalakayin na kung saan nung nakaraang linggo ay medyo na ipaliwanag niya na po sa amin yung tungkol sa divine wealth na inaasahan ng marami, lalo na tayong mga Pilipino, na talagang ito po ay maisa sa katuparan na. At ngayon ay muli nung lilinawin pa ang quest for the divine wealth for the welfare of all humanity, hindi lamang sa mga Pilipino, kundi sabi nyo nga for all humanity. So yan po ipapaliwanag sa atin ni Sir Ray Buendia. Ano po ba yung ating tatalakayin ngayon? Ito tungkol ho sa special resolution ba, Sir? Isa po ito sa tatalakayin natin. Special resolution ng United Nations Organization at saka International Court of Justice. Ano po ba yung tungkol dyan, tungkol dito sa special resolutions ng International Court of Justice? May nahanap po sila na tao na may papeles tungkol dito sa Almighty Sacred Money, ASM, at saka yung kanyang kung sino siya at bakit. Maganda ho yan. Pero alam natin, sa paghahanap ng isang taong hinahanap, kinakailangan ho, mayroon siyang ebidensya na siya ngayon, di ba? Kahit na sa ordinaryong hanapan, di ba? Ano po ba yung mga, bakit ho kaya, pero bago ho tayo pumunta dyan, sa usapan na yan, yung ano ba yung mga kinakailangan gawin doon sa taong nahanap na o hahanapin, para mapatunayan siya nga po yung talagang hinahanap. No? Pero bago ho yan, pakisabi nyo nga po sa amin, bakit ba hahanapin o hinahanap ang taong ito? Magandang yun, katanungan, Ma'am Mel. Unang-una, ang tao dapat na magpapaliwanag, mayroon letter of authority and empowerment. May authority po, dapat. Ayun, dapat a letter of authority and empowerment tungkol dito sa divine wealth, no? Pero syempre, pag meron na siyang letter of authority, kinakailangan mapatunayan siya nga ba yung taong hinahanap, no? Ano po ba yung mga proseso? Syempre, ano po yung mga prosesong gagawin? Sang-ayon po dito sa kahit ho yung ordinaryong hanapan, lalo na yung mga kriminal, no? O yung mga hinahanap na mga taong mahalaga. Ano ba yung hinahanapan o gagawin? Siyempre, yung fingerprint ng tao.
di po ba? Magpapa-fingerprint, syempre yung signature ng tsaka yung mga distinguished marks ng personal identity, no? Para ma-recognize po yung together with the truthfulness of the divine wealth account itself, which is beyond question. Bakit ba sinabing beyond question nito? It is, Mamel, to reveal the identity of the exalted being. Sa ngayon, to affirm that siya lang po, I am the only true legal holder, owner and protector of global account and the real bank bearer, sole beneficiary authority of the ASM mother account with full command, guidance from Father Almighty in heaven. Ito ba'y sinasabi niyong ASM account? What is it all about? Ano po itong ASM account na to? Ito po mga hinahanap ng United Nations Organization, International Court of Justice, World Bank Group. Kaya nga po, nasa United Nations Circular 1421-2015 po ito. Hinahanap nila yung tao na yan, yung kanyang fingerprint, na nandito lang po yan sa Pilipinas. Kaya magtulungan po tayo. Wow, nandito pala sa Pilipinas yung hinahanap. At tayo po ay mapalad. Nandito pala yung hinahanap at saka parang katabi ko yata. Sir, kayo ba yun? Natumbok mo, ma'am. Unang-una, through me, magtulungan po tayo. Kaya nga, we have to start now. The inventory list panel, powerful Victoria note, federal note, in all almighty secret money, ASM account. It is under the protection of the true weapon of supreme justice, sealed with oath, say to the spore, it is under the divine constitutional law, Resolution Act Circular 50. Yun nga po, sabi nyo, under the divine constitutional law. Pakipaliwanag nyo po ba yun? Yung under the divine of constitutional law, itong mga kayamanang hinahanap natin o hinahanap ng ICC at saka United Nations? Yes. Okay. Ano po yan? Ito pong kayamanan, lahat ng kayamanan, kailangan mayroon pong batas. Kung walang batas, kahit anong-ano yung hawak nyo, lalo sa Diyos yan, yan ang divine constitutional law na dapat nang manaig because it is the law of money, the divine constitutional law. Sir, matanong lang po, may nagtatanong po sa atin, ito bang hinahanap na kayamanan na to? Nandito sa Pinas, di po ba? Yes. In particular, pwede po ba niyong sabihin kung saan dito sa Pilipinas yan? Kasi mamaya po may pag-uusapan tayo na hindi pinag-uusapan ng bansa, no? Pero alam natin na may nangyaring ganon sa history. Pero sige po, gusto ko lang malaman o malaman ng ating mga listeners, saang particular na lugar sa Pilipinas? Magandang tanong yan, ma'am. Ito, top secret. Oo. Lumutang na po ako, nabanggit nyo. The executor, the investigator, and the auditor. Marami nagsasabing executor, dapat may batas kayo. At saka may letter of authority and empowerment. Huwag na po tayong magtago-tago dyan na sasabihin confidential, top secret, magtulungan na po tayo. Wala na po ng kapera-pera, drain na po ang ating kabanang yaman. Naubos na po nila. Marami sila. Naubos na nila, marami sila. Pero sinasabi niyo po na kailangan na ng magtulungan na lang. So, kasi po, meron lang akong agam-agam, no, na sinasabi din po ng ating mga kababayan, during World War II, kung hindi po ako nagkakamali, baka ito kaya, hindi ko kaya ito yung hinahanap o sinasabi niyong kayamanan na kung saan meron daw nagdayag na 2 barko na punong-puno ng mga tons of gold during that was, kung di pa ako nagkakamali, is 1946 na patungo sa Japan. But then, it so happened na yung isang barko na yan ay lumubog po
sa karagatan ng Pilipinas, particularly in Romblon. But nobody, hanggang ngayon hindi ito tinatalakay eh. At wala po tayong narinig dito tungkol dito, yung mga chismax dyan. Kahit po, pero sa history, ano yan, recorded, di ba? Alam mo natin yan. Hindi po ba kaya yun? Magandang talakayan natin ito. Marami pong winto na walang wenta. Wala namang papel. Ito po, hindi related kay former President Ferdinand Marcos Sr. Hindi po ito related, itong kayamanan na ito. Panahon pa nga ni Solomon nauna na. Bakit mga lumubog? Nasaan? Nag-away, naggera. Ang pinag-usapan, nasaan yan? Kaya nga nandito tayo, sino bang executor dito? Sino bang redeemer dito? Sino bang investigator dito? Nakikialam itong mga mga superpower. Wala po. All of us should be attentive in show our full support to this endeavor. The brown race is the protector and custodian of the divine and eternal wealth. The brown race po. Ulitin ko, the brown race. Tayo po yon. The brown race. So, sinasabi nyo, tayong mga Pilipino. Yon pag sinabing brown race. Hindi po ba? Yes. Tama tayo doon. Pero, ito po, yung mga agam-agam po nga na sinasabi na binanggit ko lang kanina lang, hindi po kaya nga ba yung barkong lumubog dyan sa Bohol na thousands of tons na gold na sabi ho nila, supposed to be, papauwi na sa Japan, pag-aaral ng mga Hapon. But then, lumubog na sa Pinas. Pero wala hong pinag-uusapan, walang nag-usap, hindi pinag-uusapan. Hindi po kaya kasama to sa Divine Wealth? Ito po, dapat mayroon kang papeles ipapakita at mayroon kang batas. Pag wala kang batas, hanggang ngayon nga wala tayong batas ang ating bansa. Nagkakaluko-luko na. Pinakialaman nila itong divine wealth. The Divine Constitutional Law, Lord Order Instruction, LOI. Tandaan nyo, hindi Letter Order Instruction. Lord Order is urgent. Since this is the true law that could improve the quality of life in this world. Kung walang totoong batas, nga. Sasabihin ko na ito, huwag na kayong magtago-tago dyan. Wala kayong dalang batas. Ito po, batas ng divine law. Kaya nga sinasabi natin na rule of law. Pero divine justice, rule of law dapat. Alam niyo po, maganda yung sinabi niyo, pero andyan pa rin ang tinatawag na agam-agam natin mga kababayan. Pero meron po tayong babasahin, isang taga-subaybay nyo, Mr. Renato Tongco. Sabi niya, good PM, Madam Mel and Sir Ray, buen dia, watching from Nicole. Nicole po kami. Ano yung Nicole po kami? Umaasa sa lalong madaling panahon, mapapasa atin ng divine wealth sa pamamagitan ng divine constitutional law ng katuparan para sa ating bansang Pilipinas. Mabuhay po at salamat kay Sir, buen dia. Ano sabi? Sa pakipagtulungan para matupad ng divine will para sa lahat from Birac at Anduanes po. Wow! From Birac at Anduanes. Thank you very much. At syempre, kung gusto ho ninyo yung mapatunayan nito at mahukay, kung huhukayin man siya sa lalong madaling panahon, sana yun na nga po, maibigay na sa atin para yung ating kahirap-hirapang dinadanas ngayon ay maibsan na. Hindi po ba? So, ano nga pa sir, sinasabi ninyo, kung walang batas na sila'y pinanghahawakan, kung sino man yung... kung walang papel, tumigil na sila. Sino po ba yung tumigil na sinasabi nyo? Kasi maraming dyan na nagtatago, mga ng the President Marcos Sr. at saka Jose Rizal. Sila nagsasabi na ito hindi dapat i-divulge top secret. Kailan pa? In these trying times, dapat magkasama na tayo. Hinahanap ng UN ang fingerprint. Kaya we have to prepare now for the revelation of the thumbprint as soon as possible. Bakit? To prove the real and sole signatory of the anointed visionary authority. Well, kung ganun po, ang ating studio ay makikipagtulungan
No, dahil tayo po ay sa pamagitan nyo ay may mga proper documents tayong ipinakikita at hindi po tayo nagsasabi rito ng mga sarili lang nating opinion sapagkat meron po kayong ipinakikitang mga dokumento. Aba, nananawagan po kami sa ICC at United Nation na association, no, na yung pong hinahanap nyo, nandito katabi ko lang, poging-pogi pa. O, di ba, sir? Eto, dapat, na tayo, wag na tayong magtago-ampong, no? Andito na si Sir Buendia at sila po ay makikipagtulungan ng buong puso. Kapag talagang hinahanap nyo, pumunta ho kayo, dito lang po kami sa Maynila. Maraming salamat, Manmel. Sa tagal na ng panahon, lalo ngayon, pinag-aaway ang pera. Tapos, walang batas. Magagawa na naman ng batas. Ito batas ng pera ito, divine wealth. Kaya nga na natin yung Circular 49 na yung libang pumirma, sila Marujas, Senator Marujas, Senator Franklin Drilon, Department of Finance, former Cesar Purisima, and Governor Titanco, and yung kalalabas lang, Ma'am Laila de Lima, nakapirma po kayo. Sa Circular 49, which is now, hindi nyo maipaliwanag yan. Nandito lang po yan. Yung 350 metric tons na inano nyo sa Thailand. Ano po yung inano nyo? Ano ibig sabihin ng inano nyo? 3,500 metric tons. Nasa Circular 49 na nakapirma po kayo. Kung pag-usapan natin, dito lang po ako, makakatulong ako. Ayan po isinesambulat na ni Ginoong Ray Buendia na yung pong ilang pumirma dyan, yung mga former senators natin. Minention niya, Senator Rojas, Senator Drilon, Mr. Governor Titanco ng Central Bank. At kasama pa ang ating mahal na dating senadora na kalalabas lang sa pamamahinga. Pamamahinga ba yun? Sa masamang panaginip. Siya ay nakalaya na ngayon. At kasama pala pa ho siya doon sa pumirma. At meron po tayong dokumento na hawak na binigyan tayo ng kopya ni Sir Buendia. Kaya hindi po tayo nag-aalinlangan sa kanyang sinasabi sapagkat wala man po tayong kinikilingan dito What we want from Elizalde Broadcasting is to bring the truth to all the people, no? Especially sa ating pong bansa sapagkat ito ay tungkol sa ating bansa. Maraming salamat, Mamel. Lalo ngayon, malapit na ang Pasko. Huwag na tayong magbangayan. Away-away pa. Lumutang na nga po ako bakit pa kayo, Pero masabi ko lang, kung mayroon kayong account na kayo kuno, may dala kayong batas. Anong batas ang dala nyo? Sasabihin nyo yung mga tao pang namayapa na. Pag hinanap yan na, saan na yan? Anak ka ni Pilato? Anak ka ni FM Senior? Anak ka ni Rizal? Wag na, pagpatay na po sa ngayon. Kaya nga, now the executor. Sinasabi ko ito, andi dito ako ba't ako ng ganito, magpapakita kung hindi tayo magtulungan. Wag na po mag-away-away sa Kongreso, sa Senado. Nag-away na dyan sa Ukraine, nag-away na ito yung Hamas, nag-away na itong West Philippine Sea. Ngayon, maraming hinahanap na katibayan sila sa mga pera. Lalo yun na-involved. Ito po nagmanifesto ang mga generals tungkol dito sa Kongreso. Ako po, sasabihin ko na marami rin akong kilala dyan. Sa totoo lang, galing rin ako sa uniform. Na-assign din po ako dyan sa academy, sa Philippine Military Academy from 1971 to 83. Nandyan din po. Binabati ko rin si Sir Dado, yung baro ng class 83. 40 years na kami hindi nagkikita, sir. Nagbablog ka. You are the US Ranger, airborne. Isipin mo yan, baro ng class 83. Kabats mo si General Anyo. Yan, nandyan sa Nika. Sila dyan. Ang kaditi pa po kayo nandun na po ako sa academy, nakasama niya ako. Mababa lang po ang rango ko. Siguro, pag nagkita tayong face to face, Sir Dado, sir, 40 years tayong hindi nagkita. Nag-vlog ka na, inano mo ang pangalan ko, magkita tayo sa Baguio.
I hope and pray. Alam ko naman na ikaw ang pinakang snapping scout ranger of the Philippines, the US Ranger, and US Airborne. Ayun, bukod sa binanggit ng ating magiting na panauhin, sinabi niya may mga dati siyang uniform man. At tayo po, pag sinabing uniform man, former, mataas po ating pagtingin dahil nagsasabi ng katotohanan. At pawang katotohanan, hindi guni-guni. Kaya ito pong quest for the divine wealth, for the welfare of all humanity. Umasa po tayo dahil ito pinagtatapat na ng husto. Dinidivulge na ng ating magiting na panauhin, Mr. Ray Buendia. O yung pong United Nations and ICC, no? Wag na po kayong maghirap. Punta lang ho kayo dito sa Ermita. At dito ho si Sir Buendia. At siya po ay willing and talagang sinasabi niya, nandito lang po daw siya at pwede niyo siyang puntahan at mag-usap na at magkausap-usap na para yung pong divine wealth na yan maibigay na sa sangkatauhan. Lalo na po ngayon, sabi nga ni Sir, di ba magpapasko, Sir? Yeah. O para pati kami maibsan na rin. Wala na ho kami pamasahe. O sige, Sir. O. Tayo lahat tulong-tulong sama-sama. Yung iba dyan may accounts na mga nagtutulig sa pa. Lumutang na kayo. Sama-sama tayo para walang mga tinatawag na nagda-doubt pa. Kung ano pa man. Mayroon pang hindi mo maintindihan. Kailan pa? Anytime. Ang buhay natin maiksi lang. We shall pass away. Kaya tulong-tulong tayo. Sabi nyo nga, Sir, you are willing to scrutinize ang inyong identity, fingerprints, kung ano yung mga personal markings nyo and everything. Siyempre, yan ho yung ika nga po basic ng paghahanapin doon sa gustong magbigay ng statement o kahit po yung ordinary na pagbibigay ng statement pagka sa korte na pinag-uusapan, siyempre hanapin po yung mga ganyan, di po ba? So you are willing to undergo all these things, Sir? Yes, ma'am. Dapat lang. Kasi dito maano ang distinguishing mark, lahat-lahat ang katotohanan. Hindi na yung kung name drop pa kayo ng kanino. Hindi naman pala sa inyo Kung kaninong lelong at lelang, ang ibig kong sabihin, kaya nakakalito na. Daming winto. Nasabi mo nga, Ma'am Mel, may lumubog na barko. Tapos hindi po ito related kay former President Marcos. Mayroon po siya yung sa Switzerland, sila ni Salong na former Senator Salonga na sinabi ni former Marcos Sr. na hindi kanya yan. Yung pag-ari ng taas, divine wealth. Kaya nga po, nasanksyon na tayo noon. Kaya pumirma po ikaw, Sir Drilon. 2 beses ako pumunta sa iyo. Nakapirma ka po rito. PCGD noon si Senator Salonga. At saka si Ma'am Corazon Aquino, ang presidente. Kaya nagtataka ako, abang buhay pa tayo, Sir. Tulong-tulong na tayo, hindi dito ako kung anong maiaambag ko. Lahat tayo. Ikaw, Sir, at saka nandiyan naman si Wampon, si Enrile, siguro sila mga nakakaalam nito yung mga maedad na. Kaya inaano ko, nakaperma ka, Sir Drilon, dito tungkol sa divine wealth. So, yan po ang panawagan ng ating bisita, Mr. Ray Buendia, no? Yung mga nakapirma, tinatawagan niya, lalo na si Sir Drilon, na former senator natin, no? Nakapirma pala siya rito at alam niya all about all these things, di ba? Sabi niya, Sir. So, sana po ay marinig nyo yung panawagan ni Mr. Buendia at magkaliwanagan na. Hindi po siya nagtatago. Ayan po si Mr. Franklin Drilon, Executive Secretary. Sino ba yun? Former President Corazon Aquino. Sino pa? Former Senator Jovito Salonga.
Ah, sa PCGG pala siya noon. Unang-una. Yan po. So, ang alam natin yung PCGG, di ba? Tinatalakay nila Marcos Welch yun, sir. Sila ma'am ang naghabol. Unang-unang naghabol ito si former Senator Salonga sa Switzerland. Ay mayroon ng sanction noon kaya biglang may sinabi rito. Ito babasahin ko. We have been directed by the Interpol to send a copy of this letter to Mr. Marcos for his references in exchange of our clearance from economic sanction that will be served against our country by the world authorities due to our lack of probable cause. Even US government cannot be refrained and intervene. O isipin mo yan. From 1986 hanggang ngayon, kailan pa? Habol ka ng habol, PCGG. Ngayon, nandiyan na si BBM. O, sige, habulin nyo pa kung ano. So, sinasabi niyo po, since 1986 ito. Kung matatandaan po natin, yan yung year na, di ba, na sila ay napunta sila sa Hawaii, imbes na Paway. Na? Dinala sila doon. At yun yung EDSA Revolution. At hinggil sa mga sabi-sabi, nung sila'y nagpunta ron, tons of mga hinakot nilang mga properties nila, ng mga dokumento, mga taksan na dokumento, dala-dala. At yung iba nga po daw ay hindi na-recover. Pero bago tayo magpatuloy, ito si Miss Monina Dimero. Good PM po, praying na maging matagumpay ang mithiin ni Sir Ray para sa bansa at buong mundo. Wow! Salamat ho. Ayan. Kaya nga po ito, tayo po ay tumutulong sa panawagan ni Sir Ray Buendia, ang Elizalde Broadcasting po. Dahil sa mga papeles na dala niya, naniniwala po kami na hindi po siya maglalakas ng loob kung hindi po ito katotohanan. At nandirito yung mga signatories binanggit niya. So, yan po sir, kausapin sila. Ulitin ko po, sabi ko nga, lahat tayo mayroon iniingatan reputasyon. We have to protect it. Kaya nga ito masabi ko, iba dyan. Kaya ayaw lumutang, mangiintriga pa, meaning to say na, nasaan na kayo? Dito open itong Elizalde Broadcasting. Pasalamat po tayo rito, lalo na kay Ma'am Mel. Tayo, limitado ang oras, lalo magpapasko na kung ano man dyan. Tulong-tulong tayo. Dyan kung nag-away sila, wala tayong pakialam dyan. Sir, kami po ay natutuwa dahil sinasabi nyo. Kami po, pinagkatiwalaan nyo na mag-divulge nitong inyong gustong ipamarating sa madlang people na bakit hindi kayo makipagtulong, humingi rin ng tulong sa mga malalaking network, GMA or whatever. Siyempre, mas makakalat po nila yung balita ninyo na gustong iparating sa otoridad. Bakit, sir? Magandang tanong yan, ma'am. Alam mo, posibleng dito ang may basbas ng Diyos sa Elizalde Broadcasting. Hindi gaya sa iba dyan na siguro marami na rin silang na-interview. Nasaan na? Mga na-interview nyo, palutangin nyo po yan para magkaalaman na. Sa media po tayo ngayon, sa media po tayo. Lahat ng mga mayroong hawak o kung ano man yan, sige, tulungan tayo. Marami po rin tayong naririnig na lumulutang na kamukha po ninyo sinasabi tungkol sa Divine Well. Pero ibang version sila, sir. But sabi nga po ninyo, ang inyong panawagan, kung sila'y matatapang, magharapan na. Maganda po yan. Ang sabi ko nga, hindi sila makakalutang kasi wala silang dalang batas tungkol dito sa pera na ito. Divine wealth, may divine law. Yung sasabihin nyo, kung ano-ano na lang ng mga hindi nyo pa nakikita tapos na pa ako rito. Halos lahat dito sa Pilipinas, sumagot ng Department of Finance sa akin. Ako nakapagpalalabas ng chief economist. In-endorse po ako panahon ni President Duterte. Ito po sila Salpanelo, sila Bungo, Secretary Dominguez. In-endorse po nila ako sa Department of Finance kay Hel Beltran. Andi dito po, ayaw ko pong ito, baka makita nilang
yung sagot nila, napangiti lang ako eh. Kaya sabi ko, tulong-tulong tayo. Tutulong po ako. Okay, napakaganda po niyan. Pero may isa pa ho tayong followers dito, listener. Miss Monina Dimero, tama po si Sir Ray. Your broadcasting is the chosen one para sa announcement of katotohanan. Congrats po. Well, amen. Kung totoo po yan, masaya po kami. Yun no, sinasabi. Maayos ang buhay ng sambayanang ito, etc. Vilma Luela, good PM. Madam Mel, Sir Ray Bendia, happy po kami uli. Kaya tungkol sa Divine Belt na kailangan ng sambayanang Pilipino, dapat mo malaman ng international justice at World Bank na makipagtulungan ng sa kinauukulan dahil ito ay para sa lahat maayos na buhay ng sambayanan. Ito na po ang panahon, Sir Bendia, na ito pa rin ang Divine Belt na siyang ano yun? Yan po. Na siyang batas ng Divine Wealth. Salamat po, watching from Nueva Vizcaya. Marami po ang naniniwala sa inyo, Sir Bendia, at kami po ay nasisiyahan at napili nyo ating malit na studio para makipagtulungan sa atin kung ito ay makabubuti para sa ating mamayan. Let it be. No? At siyempre po, kausapin nyo ating mga mamamayan at bigyan nyo sila ng higit na pag-asa at mas para matiyak nila na talagang ang inyong mga isinasambulat ay pawang katotohanan. Sige po, sir. Nabanggit mo, Ma'am Mel, ang let it be. Just like Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom, let it be. Di ba Beatles yan? Yan. Kaya nga, kailangan na po ngayon ang ating let it be. Tulong-tulong tayo, walang pikunan dito. Mahirap lumutang ka ng live. Buong mundo na po ito. Kaya kayo dyan ang may hawak. Takot kayo kasi wala kayong dalang batas. Yan lang po ang pakiusap ko sa inyo. Tutulong ako sa inyo, magtulungan tayo. Huwag tayo magsiraan. Okay, so yan po ang panawagan ni Mr. Ray Bendia. So, bago po tayo maghiwa-hiwalay, sapagkat wala na po tayong oras, sir, nais ko pong batiin at pasalamatan ng ating mga kaguro, Miss Eunice Abanto, Ma'am Teresita Alcalde Binson, Ma'am Emily Molo, Ma'am Gemma Norberte, Ma'am Leia Magsalin from Arellano High School. Maraming salamat po sa inyong pagtulong sa ating pong mga nakaraang araw, sa ating pong pagbibigay ng munting nakayanan ng Elizalde Foundation. At bukas po, malalaman po ninyo, tumutok po kayo sa ating announcement tomorrow dahil ano ba yun? May raffle, yung raffle po na sinabi ng ating executive management, si Mr. Chot Velasquez na kanina sinabi po sa Arellano. Tumutok po kayo kung ano po yung sino yung mananalo sa raffle tomorrow. Dito po sa ating studio gagawin. Maraming salamat po, and don't forget, please follow us, share us, and don't forget to subscribe us sa ating YouTube channel and Facebook channel sa Elizalde Broadcasting. Sige po, sir, may babatiin kayo? May batiin ako ng mga Celso family sa Square. Kayo dyan sa San Pedro Laguna. Rodriguez family, Traqueña family, Rojas family, Rodolfo family, Tayas, Atinich, Kapitana, Trampi, Tapit, Intaroy family, Torres, lalo ng Crisologo family, Barba family, ang mga kamag-anak ko pa dyan, Tinerefe, and May Villapando dyan sa Laguna. Ma'am, maraming salamat dito. Ito na siguro ang panahon natin na magkaisa, tulong-tulong, wag na mag-away-away. Batas na po ito. Gawa na po ang libro, Divine Constitutional Law, ang bagong Republika ng Pilipinas. Andi dito po ang pera. Andi dito po ang pera, ulitin ko. Ang brown race tayo ang may-ari, Pilipino. Tandaan nyo, pero pinag-uusapan natin dito para masaya ang Pasko natin. So, hanggang sa muli po, inaanyayahan namin kayong tumutok sa ating programa. And don't forget, we always say, we love you all. Bye-bye.